Alex, tuluyan na nga ang nilayasan ni Senator Amy Marcos ang binuong senatorial ticket ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya raw masikmura ang ginawang umano'y pang-aabuso ng administrasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuluyan na ngang kumalas, no? Si Manang nyo Amy sa alyansa ng kapatid niya. Welcome back to my YouTube channel. Hello everyone. How are you guys? So ito na nga po, nagbabalik po tayo sa isa na namang reaction video na kung saan ay magre-react na naman tayo dito sa usapin na si Manang Amy mo nga ay kumalas na sa alyansa ng kanyang kapatid. So bago po ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel at pakiclick na lang din po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga future videos natin. Kaya nako, let's go ahead and watch this video. Tuluyan ang kumalas sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng kasulukuyang administrasyon ang presidential sister at senadora si Amy Marcos at mananatili na lamang siyang independent candidate sa darating pong midterm election. Inamin ng senadora na nadismaya siya sa paraan ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya siya nagdesisyong kumalas sa partido. Samantala, nagbabala rin ang mambabatas na ibubunyag umano niya sa mga susunod pang araw ang kanya mga natuklasan na ginawa ng administrasyon na anyay salungkat sa kanyang paninindigan. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean. Ano kaya yun, no? Excited ako dyan. Pero if ever, parang alam ko na yata yung ganun eh. Alam mo yung siniwalat ni Sas Rogando Sasot? Parang yan yata yun, yung isisiwalat niya. Ewan ko lang. Pero kung mas grabe pa talaga yung ipapakita niya, edi much better. Man. Ali at Alex, tuluyan na nga ang nilayasan ni Senator Amy Marcos ang binuong senatorial ticket ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi grabe yung pagkasabi ni Ate Ali mo. Reporter, no? Tuluyan na ngang nilayasan. Grabe yung nilayasan talaga. Niya raw masikmura ang ginawang umano'y pang-aabuso ng administrasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tuluyan ng kumala si Senator Amy Marcos sa alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon. Sa isang statement, sinabi ni Marcos na nadismaya siya sa patuloy na paninindigan ng administrasyon sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pag-invoke niya ng ehekutibo ng executive privilege at sub-judice rule sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations ay malinaw na may itinatago ang administrasyon. Lalo lamang itong nagpapalakas sa hinala na maaring nalabag ang konstitusyon at nabawasan ang soberenya ng bansa sa pagdakip sa dating Pangulo. Sabi ng senador, ilalahad niya sa mga susunod na araw ang mga natuklasan niya na ginawa ng administrasyon na aniya salungat sa kanyang paninindigan at prinsipyo. Ano kayang ibubulgar niya, no? Sana naman hindi pa namin alam yung ibubulgar mo. Hindi niya raw magagawang mangampanya at tumungtong sa entablado kasama ng iba pang miyembro ng alyansa na ikinakampanya ng administrasyon. Gaya ng kanyang naunang pahayag, sinabi ni Marcos na magiging independent candidate siya dahil higit sa anumang pakinabang sa politika, dapat manaig ang soberenya ng bansa at pagbibigay ng katarungan sa bawat Pilipino. Dapat pa sa simula pa, maniniwala pa talaga ako kung sa simula nag-independente na siya, hindi na siya sumama, no? Sumama pa talaga siya sa mga ilang, ano ba yun, kampanya, mga 4 yata, 5. Sumama pa talaga siya, dapat hindi na. Kung gusto mo talagang independente, sumama pa talaga siya. Sa 11 campaign sorties ng alyansa, 5 beses lang sumama si Marcos, kabilang nasa Iloilo, Pasay, Bacolod, Dumaguete at Camarines Sur. Yun pala. 5 pala. Sino yun? Si Paulo ba yan? Sino? Piolo Pascual? Piolo Pascual ba yan? Guys? Sur.
Hindi na siya dumalo sa dalawang rally noong nakaraang linggo sa Cavite at Laguna matapos ang pagdinig ng Senado sa isyu ng pagpapaaresto sa dating Pangulo. Hindi na rin bilanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangalan ng kapatid at tinanggal na rin ang kanyang mga posters sa kanilang campaign sorties. Iginagalang naman raw ng alyansa ang desisyon ng senador. Good luck sa kanyang kampanya rin ang mensahe ng kanilang campaign manager na si Navotas Congressman Toby Tiangco. Samantala, kinansela ng alyansa ang dalawang nakatakdang campaign rally ngayong linggo sa Pampanga at Malolos sa Bulacan. Sabi ni Tiangco, wala raw Kinancel nila yung Sunday. itong kinalaman sa pag-atras ni Marcos. Sa halip, karamihan sa kanilang mga pambato inimbita para sa pagsisimula ng kampanya ng mga lokal na kandidato. Si Senador Robin Padilla naman, plano ng So guys, ano bang masasabi nyo? At may haka-haka rin na aampunin daw siya ng aampunin daw siya ng PDP. Nako, talaga. bumalik sa Pilipinas para tulungan ang mga kapartido sa PDP laban sa kanilang pangangampanya. Ang senador ay nasa Netherlands mula pa noong March 12 para tignan ang sitwasyon ni dating Pangulong Duterte. Ito rin ang tumulong kay dating Executive Secretary Salvador Miljaldea para madala ito sa ospital matapos siyang mag-collapse. Alex, sa pinakahuling survey ng SWS, si Senador Marcos ay nasa pang-16 na posisyon sa mga kumakandidato sa pagkasenador. Bukas, inaasahan siyang magsasalita ulit sa publiko sa pamamagitan niya na kanyang ipinatawag na press conference. Alex. Okay, kanina nga, bagamat natanong natin ang ilang mga kapartido ni dating Pangulong Duterte na sa PDP laban slate, pero tumanggi silang magbigay ng anumang mga reaksyon tungkol po dyan sa pagkalas ni Senadora Amy Marcos. Sa tingin ba ni Senadora na ang kanyang pagkalas ay maaring tumaas ang kanyang survey sa ginawa nito? Natanong na ba natin siya? Yan ang itatanong natin sa kanya bukas, Alex. Pero may mga ugong din na balak siyang ampunin ng PDP laban. Pero wala pang... Ayun! Balak siyang ampunin ng PDP laban. Nako, kayo guys, mapupersuade pa ba kayo na bumoto sa kanya? Ngayong nakita niya na, alam mo, yung tagilid na yung alyansa. Kaya nako, tatalon na siya dito sa PDP. Pang-opisyal na mga pahayag tungkol dyan. Oo. At yung sinasabi niya na meron siyang ibubunyag, ano kaya yun na magugulantang ba ang buong bayan dyan? Yan ang ating aabangan, Alex. Pero sa nakaraang pagdinig nga ng Senate Committee on Foreign Relations doon sa issue ng pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya yung naglantad ng mga dokumento tungkol doon sa paraan at mga ginawang pagpupulong ni Pangulong Bongbong Marcos. So yun na nga guys, hanggang doon na lang yung video natin ngayon. Anong masasabi nyo? Magkita-kita po tayo sa comment section kasi nagbabasa po talaga ako ng mga comments at mga suggestions nyo at mga hinanaing nyo. Kaya see you again. God bless!